Isang magandang unang Lunes ng Oktubre, mga giliw naming taga-subaybay dito sa AANP. As usual, magtatanong po ulit ako. Alin po ba ang mas mainam sa inyo, ang personal na devotion o group devotion? Pag may gusto kang copy, anong gusto? Gusto mo ba makatanggap ng soft copy or hard copy? Saan mo gustong tumira? Sa malaking bahay o sa maliit na bahay? Anong dahon ng gulay ang kinakain mo? Yung galing ba sa mababa tulad ng dahon ng kamote or talbos ng kamote? O yung galing sa mataas na punong kahoy tulad ng malunggay? Well, alam ko na bago ka pumili ay ikukumpara mo muna ang dalawang choices. Meron din po akong dalawang choices na pipiliin natin sa ating pag-aaral sa araw na ito. Let us pray first. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin. Buksan mo ang aming puso't isipan upang makamtan namin ang dapat namin na maituro mo sa aming buhay sa ngayon, O God Lord. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sa Jeremiah chapter 17, may dalawang objects of comparison po na nakasulat dito. Una, ang pagtitiwala sa tao. Verse 5, thus says the Lord, cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Sa Tagalog, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Cursed daw po ang sinumpa ang sinumang nagtitiwala sa kanyang lakas, sa kapwa-tao, at tumatalikod sa Diyos. So pag nagtiwala ka sa sarili mong lakas, curse ka, lalo na if your heart departs from God. Anong kahalintulad ng taong curse or sinumpa? Ang sabi po sa verse 6, for he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Kawawa pala ang taong departed from God. He will be deserted. Tulad siya ng isang shrub o halaman sa disyerto, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ang pangalawang object or idea ng comparison ay ang tao na nagtitiwala naman sa Diyos. Verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Wow, mapalad o bless ang taong umaasa sa Diyos at inihahantulad naman niya ito sa isang punong kahoy. Sa verse 8, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Kung magtitiwala ka sa tao o sa sarili mong lakas at tatalikod ka sa Diyos, ikaw ay cursed katulad ng isang halaman sa disyerto. Pero kung magtitiwala ka naman sa Diyos, aasa ka sa Kanya, ikaw ay blessed. Pinagpala tulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Kung ako sa iyo, do not let your heart depart from God, kapatid. Huwag mong subukin kahit isang saglit lang, kahit isang segundo lang. The heart is deceitful and desperately wicked, sabi sa kasunod na verse. Napakaraming temptations na ilalayo ang puso natin sa Diyos. Bantayan ang puso.
guard our hearts. Paano? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ang sabi po ni David in Psalm 119 verse 11, "Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you." Ang sabi naman po ni Jeremiah chapter 15 verse 16, "Your words were found and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart." Kung paano po tayo kumakain ng masustansyang pagkain ilang beses sa isang araw, pakakainin din natin ang ating spirito ng salita ng Diyos. Kahit ilang beses pa, hindi nakakaimpatyo, bagkus nagbibigay ito ng joy and delight sa puso. At dahil po minsan matigas ang puso natin, nagdi-depart tayo o lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Ang solusyon, huwag pong lumayo sa Diyos. Punuin ang puso ng salita ng Panginoon. Sa Jeremiah 23:29, inihantulad ang salita ng Diyos sa isang apoy at martilyo. Ang sabi, "Is not my word like a fire? Says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces." Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Kapag yung puso ay parang bato sa tigas, may matigas na pride, pwedeng madurog yan ng salita ng Diyos. Pag ang puso ay medyo lumalayo na sa ating Diyos dahil sa envy, wrath, jealousy, hatred, kanya itong tutupukin. Ang salita ng Diyos, kayang tupukin ito, kayang sunugin ang mga bagay na mali ng ating salita, ng salita ng ating Panginoon. Walang hindi kayang gawin ang Diyos. Jeremiah chapter 32 verse 17, "There is nothing too hard for you." Ngayon, kapwa ko nilalang ng Diyos, lalayo ka pa ba sa ating Panginoon? Lalayo pa ba tayo sa Diyos at aasa sa sarili o sa ibang tao o aasa ka sa Diyos? Anong mapapala natin kung aasa ba tayo sa Diyos? Nabasa na po natin kanina. We won't be like shrubs in the desert, cursed and deserted. Instead, we will be like trees na pagbasdan nyo na huba ang malagong punong kahoy. Green na green ang mga dahon at hitik sa bunga. Yun, tayo ay magiging mapalad. Dumaan man tayo sa samot-saring panganib at seasons ng buhay, hindi tayo matutuyot. Tayo ay laging sariwa at mamumunga. Kahit hindi umuulan ay hindi mag-aalala. Sinabi rin po, ikinumpara ang taong na nagniniwala sa salita ng Diyos at ginagawa ang salita ng Diyos. Ang sabi po ay para din tayong punong kahoy sa may tabi ng batisan at lahat ng gagawin ay magpa-prosper. Pero yung hindi gumagawa ng salita ng Diyos ay parang shaft na sinasabi. So ang sabi po ng Biblia, kahit tagtuyot, kahit anong mangyari sa paligid natin, we are blessed like a tree planted by the waters. So sinabi po yan sa Jeremiah at sa Psalm. Nung isang araw, may pangangailangan po ako. Yung biglaan ba na gastos, wala sa budget. Pero nagtiwala ako sa Diyos. May sinabi siya kasi sa akin na aking pinangahawakan noon pa man, "Anak, maglingkod ka lang sa akin, sagot kita." Indeed, may sumagot nga sa biglaang pangangailangan ko. Hindi na ako nangulubot dahil people who trust in God will never be anxious and never cease to bear fruit. Tayo po ay manalangin. Lalayo pa ba kami sa iyo, Panginoon? Ngayong pinaunawa mo sa amin na ang mangyayari kung kami ay lalayo sa iyo, Panginoon. Kaya ngayong oras na to, we put our hope in you, God, our Creator, God, our Provider, are more than enough, our God who can do everything and nothing is too hard for thee. We choose to be blessed by a faithful God like you, O Lord. Lord, salamat po sa salita mo. Kung may matigas pa sa puso namin, ang salita mo na parang apoy
at martilyo ang dudurog nito hanggang sa totally, completely, ang puso namin ay iyong-iyo. Salamat po o Diyos. Patuloy mo kaming kausapin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. You are blessed. Have a happy and healthy Monday mga kapatid. Salamat po. God bless us all. Naranasan